At 6:42, ating kausapin po ngayon si Senator Erwin Tulfo, mga kasama. Kaugnay ito dun sa nabasa kong balita, no work, no pay para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Chairman ng Blue Ribbon Committee, mga kasama, Senator Erwin Tulfo. Sen, good morning. Magandang umaga, Sir Rod. Opo. Okay, paki-ano nga po share sa amin itong kayo ho ba ang author nitong no work, no pay? Opo, isa pong bill. panukalang batas 'yan na ating pong isusulong pag bukas po ng sesyon ngayon pong July 26 para kasi naman po nakita natin na para bang unfair naman po doon sa mga ordinary government employees na doing the daily grind, papasok, sasagupa sa traffic, kailangan hindi malate sa trabaho. Pero yung mga matataas na opisyal katulad namin, okay lang na hindi pumasok ng ilang linggo, ilang buwan, pero sumasahod pa rin. So, may ikang parang unfair, di po ba, na tumatanggap ka ng sweldo and yet pabanjing-banjing ka lang dyan at wala rin problema kahit malate ka, pero yung isang ordinaryong kawani, pag na-late ng pag-pension sa ikang time in clock, bawas na rin yung sweldo. So, pinapantay lang natin sa road yung yung load. Kung nagkatrabaho yung mga nasa ilalim, dapat ganoon din katindi magtrabaho yung nasa itaas. Kasi, sabi, lead by example. Kung ikaw ay leader na ikaw patamad-tamad, hindi ka pumapasok, paano mo sasabihan yung nasa ilalim na, hoy, mag-ayos kayo, tumabaho kayo ng tama. Kung ikaw mismo, hindi pumapasok. Okay. So, pero ito ay naipasa nyo na po, Senator, o ipapasa pa lang? Ipapasa po ito pagbukas po ng sesyon. Draft po namin ito this past few days ng aking po mga abogado at yan po ihahain natin. Kasama po dyan dahil halos lahat po ng mga salaried ranking government officials, simula po sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, mga congressman, at mga department heads ay pag hindi po pumasok ng walang maayos na dahilan. Ano ba mga maayos na dahilan? Pag yan po ay may mga, for example, may mga meeting po talaga na official meeting, may sakit po or di ka pinatawag o kailangan mag-attend ng conference, hindi po kasama yon. Pero kung ikaw ay nanood ka lang ng sine, or ikaw ay ibig sabihin wala na, pumunta ka lang sa mall or binisita mo ang farm mo o nag-golf. Kami po dyan, nag-golf lang instead na pumasok. Nag-golfing ho dyan. Naging issue na rin ho dati yan several years ago na ilang mga opisyal wala sa opisina din nag-golf. So, pabaguhin natin para fair naman para sa lahat ng government employees, hindi lang nasa baba. Pati po sa taas, kailangan no work, no pay. Dahil sayang po yung taxpayers' money, yung pinapasweldo ng taong bayan. Opo. Kung kagaya po ng sitwasyon ni Senator Bato? Kaya nga po isa po naisip po namin yan. Kasi po, hindi porket po ay senador ka, hindi ka pumasok ng 6 buwan, patuloy po ang iyong sweldo at allowances. So babaguhin po namin yan. Kapag nakalusot po ito, baga pati yung rules po namin mababago din po na kapag ang senador hindi pumasok. Pag-aaralan ho namin yan. Ang isa pong maganda na isang halimbawa ay si Senador Jinggoy po, bagamat hindi pa nga siya nakukonvict. In-announce niya ng pagka-aresto sa kanya na wag niyo na akong pasweldohan. Yun po ang tama. Kaya saludo po ako doon sa ginawa ni Senator Jinggoy na para hindi masayang yung pera ng taong bayan, sa halip na ipasweldo sa kanya na hindi naman siya pumapasok o papasok na, ibigay na lang sa ibang gagastahin na ng pamahalaan sa ibang pamamaraan. So sa madaling salita, Sen, kahit ano pa mang dahilan, pag hindi ka busy, hindi ka papasok sa Senado, walang bayad. Hindi lang po Senado, kahit sa sa Kongreso, kahit sa opisina ng gobyerno. Basta mataas na opisyal, mga sekretary, mga direktor, pati sa mga hindi lang po sa gobyerno, pati mga privately owned corporations ng mga gobyerno, mga kailangan kasama din po yan. Kasi dyan, karamihan sa kanila,
Hindi na pumapasok po eh. Nagpapasok lang pag may mga board meeting. Yan, kasama din po yan. Opo. Pag mo papasweldohan kung hindi naman pumapasok, di po ba? Oo. Yung mga nagpapasweldo sa amin na ordinaryong empleyado, pumapasok araw-araw na nasisita pag nalilate, tapos kami ilang buwan, ilang linggo hindi papasok dahil nagbabakasyon lang pala. Dahil nag-golf o kung ano man yan, nagtatago, whatever yung flimsy excuse, dapat hindi rin po pasweldohan. Para pantay-pantay po tayo dahil pare-pareho po kaming government employees. Pangalawa, kami nga po mga empleyado po ng taong bayan. Ang taong bayan po nagpapasweldo sa amin. Nakakahiya naman na yung nagpapasweldo sa amin, nagtatrabaho, pumapasok araw-araw, ulan, init, traffic. Yet pumapasok sila. Tapos kami na pinapasweldohan nila, hindi pumapasok. Hindi mo maganda tingnan. Correct. Para pantay-pantay lahat. Oo. Tama Rod, tama. Opo. Maiba naman tayo, Sen. Kumusta naman ngayon ang Senado ho? Matapos yung special session, may bagong liderato na ho kayo. Ano ho ba? Tahimik na? Back to normal lang sitwasyon? Wala na hong problema dyan ngayon sa Senado. Gaya ng sinasabi nga ni Senate President, back to regular programming na. Lahat po naman dun sa majority, yung 13. Kasama na rin po, actually nakita po natin, kaya kami po yung nagpapasalamat doon sa 4 na minority, actually 5. Si Senadora Loren, Senadora Pia, Senadora Camille, Senator Bongo at Senator Marcoleta ay pumasok na po at sila po ay pumasok, nag-attend po nung umaga sina Senador Bongo at Senador Marcoleta nag-attend po doon sa Commission on Appointments hearing para doon sa mga general. Tapos sa hapon nag-attend din po sila ng hearing. So yun po yung tama na nag-attend po sila para yung isang panukalang batas talagang mabalangkas na mabuti, na maayos. So ayun po, tanggap na po sila na sa minority po sila, kaya pumasok na po sila. Kaya kami po nagpapasalamat din po sa kanila dahil kailangan po sila din namin para makita namin kung may mga butas yung batas. Kasi usually yung minority po nakakita po niyan. Yung majority magpa-file ng mga batas or whoever file a bill. Tapos titingnan mo, susuriin mo kung ano mga problema sa panukalang batas ng isang senador. So nagkakaroon po ng diskusyon, debate. At from there, i-adjust po yun. Yung author ng panukalang batas, may mga nakita yung isang senador, ayusin niya, i-correct niya. Base doon sa observations or inputs ng isang senador. Opo. Pero kumusta po ang relasyon po ninyo between the minority and the majority? Napapansinan mo ba? Isnaban pa rin? To be honest, to be frank with you, nung unang araw nga, nung nagkaroon kami ng 13, nung umaga, nakita ko si Senator Marcoleta. Binati naman ako. Siyempre, hindi ko bati. Sabi niya, ang hirap ng buhay natin dito. Talaga sabi niya, sana kung alam ko lang na ganito mangyayari, sana nag-farming na lang daw siya or civilian life. Nagsisisi na ngayon si Senator Marcoleta. Kasi medyo magulo eh. So, kausapin ko. Tapos, nung magkaroon ho ng session, si Senador Loren lumapit sa akin. Sabi niya, hindi ba tayo kapansinan? Hindi ko siya nakita dahil sa likod ko siya. Narinig ko lang yung boses niya. So, tumango ako at kinamayan ko. Sabi ko, welcome back, Sen. Okay. Sabi niya, trabaho lang tayo. Sabi ko, yes. So, yun. Kapansinan naman. Kasi, sa totoo lang, Rod, yung sila Senadora Lawrence, Senadora Pia, magkakaibigan naman, maraming kaibigan sa majority din eh. Kaya, correct. At the end of the day, hindi mo po pwede, kunwari tayo, Rod, magkaibigan tayo. So, tapos nahiwalay ka, napunta ka sa minority or majority, ako napunta rin sa kabila. Yung sabihin, mag-compare tayo, hindi na tayo magbabatian. Na-influensyahan ka lang ng kabila, pero siyempre, hindi ka naman magagalit sa akin dahil mag-compare tayo, di ba? Dahil lamang sa sumama ka sa kabila o sumama ako sa kabila, hindi na kita papansinin. Magagalitan ako sa inaanak ko. Hindi ganoon eh. Kaya,
yung mga iba yung dalawa na nahikayat na lumipat dito sa majority because mga kumpare lang nakiusap. So at the end of the day, hindi nakikita ng mga tao, magkakaibigan yan, Rod, magbabarkada ever since. Even outside politics, iniimbita sa pagkain, sa mga family outings. So magkakaibigan. So kaya diyan sa Senado, siguro doon yung isang instance lang ngayon, yung point, yung kudeta, and then yung boycott. Yun lang. Pero tuloy-tuloy naman, nag-uusap naman yan, Rod, to assure everyone na magkakaibigan naman po yung mga senador niyan. Oo, kasi kung itatanong natin yan sa mga eksperto, talang reaksyon nila, iba yung Senado daw ngayon kumpara dati. Yeah, nakakahiya kasi parang naging palengke. Dati talagang respected pag sinabi ng senador. Senado, tatakbong pagkasenador. Kasi kung tutusin, Rod, that is the third highest position in the land. Opo. Una ang Pangulo, pangalawa Vice, pangatlo senador, apat, mga ganun. Pagkatapos, gaganunin mo lang, ganun yung attitude mo. So, parang nakakadismaya na nata-turn off ang tao. Kaya kami nasambit tayo nung nakaraan several weeks ago. Binawi ko dahil it's not very statesman. Ika nga yung mga pahayag ko laban doon sa senador. So binawi natin. So mahirap talaga. Parang nasa microscope ka dito, Rod. Ang galawan mo, pati mga personal mo na buhay, na halungkat. Yung iba naman talaga, inaabuso naman talaga. Ginagawan ka pa ng kwento, tapos sasabihin, huwag kang balat sibuyas. Pero kung sobra-sobra na, di ba, mga accusations. So, iba naman yun. Yung huwag naman below the belt. Yung below the belt, pag gumawa ka na ng kwento eh. Oo. Pero pinapansin nyo pa ba yung mga patutsada sa inyo, yung mga sinasabi, tuta kayo ni Lacson, yung mga ganon, o hindi na? Inilalaki lang ang gulo, Rod eh. Sana trabaho na lang, no? Nag-ako sa atin ng gano'n. I-translate na lang siguro yung energy, effort nila into studying na mga bagong batas, panukalang batas na nakakatulong sa sambayanan instead of nag-iisip ka ng kung ano-ano masabi sa isang kasamahan mo, bakit di mo nalang ubusin yung oras mo sa pag-iisip ng mga batas na ikabubuti ng lahat. So, ayoko na patulan, nagtanong nga yung mga media, ang daming nagtanong, hindi ko na sinagot. Ang sabi ko na lamang, hindi na ako mapa-interview kasi hahaba lang. Correct. Saka hindi ako pumapatol sa mga ganyang mga na mga small talk. So, yung mga tuta, madali lang naman yan, tuta, na ganito tuta. Sana nga lang, magandang tuta tayo. Yung nga may ilahi. Saka, okay na ho, siguro tuta kaysa sa isang mabuti na lang yung talaga, mabuti pa yung nagtatrabaho na lang. Correct. Yan man talaga. Po yung magtrabaho. Mahirap po yung salita ka ng salita. Kung saan mo isang kapwa mo, tapos pero ikaw, hindi mo naman tignan yung sarili mo sa salamin. Tignan mo din yung sarili. Mahirap, mas dali po yung bago ka mag-usa sa iba, tignan mo muna yung sarili mo kung maayos ba yung mukha mo. Manalamin ka muna, sabi nga na matatanda. So, we're hoping, Rod, na everything will be okay now. Ngayong July 6 impeachment trial, isa pa po yan na inaabangan ng lahat. At and then July 26, yung SONA, State of the Nation na Pangulo, doon na talaga mag-uumpisa yung regular session ulit ng Senado, Rod. Ayan. Sen, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Rod. Magandang umaga. Thank you very much. Senator Erwin Tulfo, mga kasama, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee.